Nakatanggap na naman nga po tayo ng blessing galing sa ating kaibigan na Pilipino rin. Bago pa nga lang magpasko, sinasabihan niya na ako na daanan ko sana to sa bahay nila. Medyo busy daw kasi siya kaya hindi daw niya madaan sa bahay. Eh ako naman nagkasakit kaya hindi rin ako masyado naglalabas. Kaya ang ending, siya pa rin na nagdala sa bahay bago magbagong taon. Naku, super thank you talaga Ate Marilyn. Meron ka pang pa-Barbie para kay Chelsea. At naku, meron pang pa-Otoshidama. O Jama, o Hisashi Buriate. Sticker daw. Remove shoes, remove. Sabi ko, let's go to Baba Marilyn. Nako, hindi ko na nga maalala kung kailan kami huling nagkita ni ate. Yung binigay niya kasing manok, sobrang nagustuhan ng mga bata and pati kami na rin. Lasang Pilipinas kasi yung timpla niya. Kaya nung nag-message ako sa kanya para magpasalamat at sinabi ko nagustuhan ng mga bata, sabi niya meron pa nga daw siya at ibibigay na lang din daw niya sa akin. Dinaan nga niya sa bahay kaso hindi kami nag-abot kasi pinapatulog ko yung mga bata. Total day off pa naman namin kinabukasan. Kaya sabi ko, daan na rin kami sa kanya para maiabot yung mga regalo namin. Sabi, pagsakto paglabas ko, sabi ko, wala na si ate, nakaalis na. Natutulog to, hindi ko nagigising kasi Wow, may biko, oh. Nakakamiss yung bahay mo, tiya. May kwento ko na nga lang din. Noon kasi kapag may mga handaan, madalas kami dito sa bahay niya. Lalo na nung wala pa kami mga anak. And kahit nung nagkaanak na kami, laging andyan pa rin si ate para sumuporta sa amin. Pinahiram niya yung bahay niya para dito namin gawin yung first birthday ni Leiron. Kapag may mga Christmas at New Year's party din, dito namin ginagawa noon. Kaso nga lang, nung mga nakaraang buwan, naging busy kami sa kanya-kanya naming mga buhay. Ang kagandahan lang sa ganitong pagkakaibigan, yung kahit ang tagal-tagal yung hindi nag-usap at nagkita, yung pag nagkita kayo, parang wala pa rin nagbabago. Pinaghandaan pa nga kami ni ate ng dinner. At kahit busog kami dahil kakamerienda lang namin ni Jason bago pumunta dito, hindi ko na rin tinanggihan dahil naisip ko ito na rin yung way para magkamustahan kami ni ate. Nabanggit ko na nga rin kay ate yung mga future plans namin ni Jason. Naku, sa totoo lang, isa talaga si ate sa pinakamamimiss ko dito pag umalis kami. Nareminis ko nga lahat nung on the way na kami pa uwi. Parang sa dinami-dami kasi talaga ng mga pinakilala sa aming Pilipino dito na naging kaibigan din namin. Isa talaga si Ate Marilyn sa naging constant namin. Sobrang nararamdaman ko rin kasi sa kanya yung turing niya sa amin ay hindi talaga iba. Bukod sa lagi niyang ginagawa yung paborito kong biko, nung pumasa ako ng board exam dito sa Japan, naiyak pa yan si ate sa sobrang tuwa niya para sa akin. And nung bubukod na kami ni Jason galing sa kanya-kanya naming dorm, silang dalawa ng asawa niya yung tumulong maghakot ng mga gamit ko. Sobrang laking tulong talaga dahil ng mga panahon na yun ay 4 months pregi na ata ako. Si ate din ang sumama sa akin para mag-enroll sa driving school. At sila rin namang mag-asawa ang tumulong sa amin para makakuha ng sasakyan. Dahil hindi nga ina-approve yung loan namin dahil gay kokojin kami. Sabi nila pag nasa ibang bansa ka, sobrang rare na makakakuha ka ng totoong kaibigan na kalahi mo. At sobrang pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil meron kaming isang Ate Marilyn sa mga buhay namin.